Sige, ito yung ating unang exercise na ginawa sa computer laboratory. So, binago natin, ang requirement sa una ay binago natin yung form ng name. And then, inalphabetize natin o sinort out natin yung employee name or full name. No? So, paano natin gagawin yun na baguhin yung form ng name? So, dito sa data, right-click tayo. Okay. Move or copy, move to end, create a copy. Tapos, nirename natin as 1 ata yun, ano? Yung unang activity. And then dito, in between sa B and C, nag-create tayo ng isang column. Okay. Ilagyan natin siya ng employee name instead of full name. So, dito sa unang pangalan, tapat ni Emery Acosta, nilagyan natin Acosta, tinype natin, comma, Emery, enter. And then, Acosta, comma, Jade. So, lalabas na yan upon typing J or A, hanggang A, no? So, enter mo na lang. And then, pag nakuha mo na itong exact format na hinihingi sa exercise number 1, so, delete mo na ito. Hindi natin kailangan ito, no? Okay. So, binago natin yung form. Instead of first name, last name, naging last name, first name na. So, dito, pag-sort nung lahat ng ito, no? So, kailangan ay isusort natin, no? So, dito, select all. Lipat ko lang ito sa recording. Select all, and then sort. Itong papindutin sa kanto, sa corner, no? Ito to. Sort. Custom sort. I-sort natin siya ng B. Yung B wala dito. So, employee name, no? Employee name. Okay. Okay. So, yan. So, yan yung ating, no? Isinort niya na, from A to Z. Ayan, si Jordan, no? Okay. Kung nabago itong i-ID nyo, palitan nyo lang E0001, enter, and then double click nyo dito sa may tuldok na ito para lahat dire-diretso yung inyong i-ID. Okay. Kung may mga katanungan pa, kung aling activity, message nyo lang ako at gagawin natin. Sige. Thank you.